Isang masayang araw po. Ito si 30, ang ating boar dito po sa Sampaloc Pen. At nakalas na yung kanilang bakod. Mas maluwag na po. Yan. Ang buong pen po ay kanila ng muli. Yan po ang painuman ng biik at ang painuman ng mga adult nating breeder. Ito po si uli si Third. Siyang mahilig sa kamot. So, ito pong mga biik natin dito ay matatanda na. Hindi lang nabakunahan pa kaya hindi namin isasama dun sa grupo ng kanilang mga kapatid sa ama. Dito lang po sa tawid ng bakod. Kaya susunod pong pagbabakuna, isasabay na namin yung mga yan. Dapat po, nabigyan ko na pala nung nakaraan, nalimutan ko kasi. So, tapos po, tawid lang ng bakod, dito na sila. Sasamahan po nila yung ating mga alaga dito. May mga magagandang babae po rito. So, ititira namin yung mga yon. Yung iba ay magiging pan-deliver natin kay ka-farmer. At ang kasunod pong kukunan ay yung tawid lang bakod dyan, na may mga 40 pa tayo. Tapos po nun, ito namang kabilang side na yan, nandyan yung ating mga 50 bagong walay. So po, nagbibigay na ng damo si Jonel, nakakain na sila kanina. Mamaya po, may pamerienda uli sa mga ito. So yung plano po dito, yung mga QB natin ay kukunin na namin. At may ilan pong Pampanga native din na malalaki. So, kaya po ng mga yon na suportahan si Mario. Para po lumaki ang ating production, ay itatawid natin yung mga yon kasama si Mario. Yan po, nabigyan na rin ng damo itong ating mga inahin sa Sampaloc. Kaya po busy, nangangain. At dahil dito lang sa tawid yung kanilang mga biik, yan, winasak po yung bakod kaya nagre-repair si Mar. Yung ating mga binasag na dating kainan ang ginagamit niyang pang-reinforce. So, yan po. Ready na rin kumakain yung mga nandito. At dito lang po sa tawid ng ating kulungan, dito lang po yung may lutuan, ay dito ko ipinakabit yung pinalagay yung ating hello. Ito po ang isa nating QB Cross Berkshire na galing Quezon. Ito po uli si Third. Pag may narinig na tinawag at nahimas, gusto niya kasunod din ang himas niya. So, dito po lang sa tawid, sa tabi ng lutuan, nakapwesto naman. Sabit ko lang po itong aking footwear. Dito lang po sa tabi ng lutuan, nakapwesto yung ating dalawang dumalaga pa. 30 plus kilos na po itong mga ito. Maganda ang kanilang katawan at tayo. Kaya po hindi ko ipinasama sa deliver natin kay ka-farmer. 7 sets po ang kanilang dede at buhay na buhay. So yan po ang, at doon naman sa tawid lang ay yung kanilang mga iba pang kasamahan. Ito po ay puro galing nga dito lang sa ating Sampaloc Pen. So, pipili po kami ng mga gagawin pang dumalaga sa ating mga baboy na ito. At pag nabawasan pa po ang mga ito, ay ipapapasok ko na yung dalawang yon. Total po ay tatawid lang sila ng bakod at maisasama na dito. So yan ang ating plano
sa pagpaparami pa ng ating mga inahin. At tulad nga po nung nabanggit ko, yung mga malalaki naman nating inahin dun sa kabila ay itatawid na natin sa ating consolidated pen para si Mario na po ang kaya ating magiging ganador. Doon lang naman sa tawid ang ating pen na paglilipatan. Kasi po, napapansin ko na ang mga nagiging biik ni Mario ay di hamak pong mas mabilis lumaki compared sa mga biik ni Rocco. Kaya nga pag nagkaroon na po tayo ng pagkakataon at na-prove nga nung mga QB crossbreak natin, dalawa pa po yun, na maganda rin ang kanilang magiging biik, pahinga na po muna si Rocco. Kaya po marami ang inihahanda kong barako para dito po tayo dumaan sa may rabbit tree para mas malapit ang kuha. Kaya po mas marami ang inihahanda kong barako kaysa sa talagang kailangan para pwede pong may nagpapahingang barako at magkaroon rin tayo ng bore selection para po ma-improve natin ang ating magiging line. Tulad po nung sabi ko, meron tayong dalawang QB crossbreak na nakaantabay pa dito. Ay, hindi po QB crossbreak, QB cross Pampanga native po ang dalawang ito. Sarili po nating produce ang mga yan. Kung hindi po magiging magandang masyado rin ang mga biik ni third, baka po magpalit din ako, pagpahingahin ko muna si 3D. Kasi po, anong nangyari rin noon, si third ay more than 1 month nakasama ni Kay. Hindi po nabuntis si Kay noon. Pero nung pinasampahan po natin si Kay kay Mario, ngayon po ay mukhang buntis na si Kay. Hindi na namin siya nakikitang naglalandi. So ayan po si Kalinga. Sipag magdede ang kanyang mga biik. At ito naman nga po ang ating consolidated pen, kabibigay lang ng damo. Kakaunti na po ang ating mga inahin dito. Gawa nung yung mga forkaling nga ay itinatawid namin dun sa kabila. Kaya ang plano po, piliin na ang malalaking inahin ng sampalok at second breeding pen at ipapasok natin dito para makabuo po tayo ng herd na at least ay 25 ang ating inahin. So yan po ang ating plano dito sa 4A Animal Farm para sa ating future productions. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.